Okay, good morning mga Kartoda Boys. Dapat doon tayo sa Center Island kaso maulan. Wala rin naman tayong makuhang venue dahil kasalukuyang ginagawa ngayon yung Carmona Complex. So, pati yung Christmas party natin, dapat ho ibongga katulad ng ipinangako ko sa inyo. Kaso, hindi rin po tayo po pwede roon. So gaganapin po natin yung Christmas party natin dyan sa island. Pero bago ang lahat, papaliwanag ko lang po sa inyo yung ating financial statement, okay? Kahapon, nung Biyernes pala, nagpatawag ako ng officers meeting para talakayin yung financial statement. Gusto ko kasi magiging transparent. Ayoko na ang nakakaalam lang dyan ay yung tresurero at saka auditor. Kaya tinawag ko yung mga board member para sila kasali sa pag-a-audit. So, meron silang designated months para i-audit. At pagkatapos nilang i-audit, ay tinatanong ko po sila kung nagtali ba or hindi. Or kung may mga katanungan tungkol doon sa bilang na ipinipresenta ho ng ating tresurero. So, sa makatwid, nakita nilang lahat, yung mga corresponding receipt, lahat ng mga expenses natin, lahat ng membership na pumapasok, mga re-entry, lahat-lahat po. So, to make a story short, ang nabilang po natin, ang cash on hand po ngayon na nandyan po sa ating tresurero, ay kung hindi ho ako nagkakamali, kulang-kulang atayaan sa 175,000. So, in between po, 170 to 175. Hindi na ako sure. Pero alam po yan ng inyong mga board member. So, pagkatapos po niyan, magkakaroon uli ng audit ang tresurero at saka yung auditor. Tapos, para makumpirma yung pong audit naman ng mga board member. Okay. Hindi naman ho yan ginagawa sa ibang asosasyon. Dito lamang po yan sa atin para sigurado. Para yung inyong mga representative, itong mga board member, ay may kaalaman din tungkol doon sa audit ng ating kapirahan. Okay? So, sa meeting din na yon, dinidiscuss po namin kung ano ang gagawin dyan sa pera. Kasi yung unang mungkahi ko noon, kung meron tayong venue, uubusin natin yan sa Christmas party. Since wala naman tayong venue at hindi natin maisama yung ating pamilya, napagkasunduan namin na magbibigay ho kami ng Christmas package. Okay. Ang halaga ng ating Christmas package, 500 to 600 per pack. Alright? Yan po ang bilang sa atin ng tresurero. Kasi, hindi lang naman Christmas package. Magtitira din po kami ng pera para doon sa ating Christmas party na dyan din gaganapin sa Center Island. Okay? Ang Christmas party po natin ay sa December 8, alas 5 po yan ng hapon, pataas. Meron po tayong lamesa dyan, upuan, at plano nilang mag-arkila ng video okay para meron din po kayong paglilibangan. Okay. Ang bigayan naman po ng Christmas package ng asosasyon ay sa December 8 din ata. Siguro mga alauna ng hapon yan mag-uumpisa. So, ang gagawin po natin, lahat ng mga goods ay dadalhin dyan sa terminal. Tapos, pipila po kayo para makuha po ninyo yung inyong mga dapat makuha. Ngayon, para naman din sa pamaskong handog, ang schedule po niyan ay December 8 din. Umaga hanggang hapon, 8 to 5. So sa umaga, pumunta na kayo sa Poblacion Court at kuhanin po ninyo yung inyong ticket at doon na rin po ninyo palitan yun pong inyong mga ticket sa pamaskong handog. Huwag po ninyong kalimutan yan ha. Yung wala po dito sa group chat, i-share po ninyo itong video na to sa kanila personally para malaman po nila. Alright? Maliwanag na po tayo doon ha. Sa ating financial statement, sa ating Christmas package, at saka sa pamaskong handog.
Ngayon, punta muna tayo doon sa mga patakaran natin sa pilahan. I-remind ko lang at alam naman po ninyo. Okay? Diyan sa Pasko, iwasan po ninyo yung double parking. At saka, bawal talaga dyan ang paalam system. Kahit na ikaw kumain, alisin mo yung motor mo. Right? Kung sira ang motor mo, alisin mo yung motor mo, gawin mo sa labas, tapos balik ka doon sa dulo. Ganon din sa H. Santos. Okay? Sa main terminal, ganon din. Bawal po yung mga paalam system. At saka, kung anong mga pinagkasundoan nating uniform, sundan lang po ninyo muna. Kung huwag na po tayo dito, kung hanggat po pwede, iwasan po natin dito yung patigasan. Kasi, baka mamaya, pagka kayo napansin ng mga opisyal, at hindi lang naman ang mga opisyal ang nakakapansin sa inyo, pati mga kasamahan po ninyong mga miyembro na talagang sumusunod ho sa ating mga kasunduan. Okay? Kung ano ang uniform na sinusuot natin sa araw na yon, sumunod tayo. Okay? Baka naman po pwede. Wag na po natin wag na po natin tawag nito. Wag na po natin suwayin na parang gusto mong magpakilala na siga ka. Wag ho. Alam mo, yung pasensya ko may hangganan. Alright? At pagdating ko dyan sa terminal, ang daming bumubulong-bulong, pre, si ganito, si ganyan, pre, si ganito, si ganito. Wag naman ganon. Umayos ho tayo kasi yung mga terminal natin, hindi pa natin nabili yan. Alright? Hindi natin yan pag-aari. May mga kapitan na tumutingin dyan sa terminal natin kung maayos. Okay? Pahalagahan natin yung ating hanap buhay. Sana maintindihan ninyo. Kasi, kung ikaw lang naman ang dahilan para masira yung samahang kartoda, uunahin na kita. Sana maintindihan nyo. Hanggat po pwede, ayokong magkaroon tayo ng samaan ng loob, pero kung nakakasama ka na sa samahan, papansinin na kita, kaibigan. Okay? Ngayon, sa usaping politika, alam nyo naman na wala naman din po akong sinasabi sa inyo. Ang lagi kong hinihirit sa inyo diyan ay sumunod na lang muna kayo. Ako ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa inyo. Antayin nyo na hindi na ako ang presidente, bahala kayo sa buhay ninyo kung sino ang susundin ninyo. Pero hanggat ako ang presidente, sumunod muna kayo kasi ako ang nakakaalam kung ano ang maganda para diyan sa ating terminal at para sa karamihan. Okay? Gagawa kayo ng isang bagay na makakasama sa ating samahan, pagkatapos pagka nagka-problema, ako naman din ang magsosolve. Mukhang hindi ata parehas yun. Okay? Sundan nyo muna ako hanggat ako ang presidente rito. At hindi ko naman kayo ilalagay sa kapahamakan. Maliwanag po yun. Okay? Ilang taon na po akong presidente rito. Ilang eleksyon na ang nagdaan dito sa Makati na natiling maayos yung ating terminal sapagkat marunong po ako tumimpla sa politika. Alright? Huwag ko kayong makinig sa mga taong nangangako sa inyo na akong bahala sa inyo. Putang ina, wala naman sila rito eh. Diba? Alalahanin po ninyo na sa pagtingin sa kalagayan ng mga kasapi na katulad ninyo, sagot ko kayo. Alright? Ano man ang problema dyan sa terminal, ako lang ang pwedeng sumagot at wala nang iba. Maliwanag po yun. Hindi ho po pwede na magkanya-kanya tayo. Putang ina, pagkatapos, pagka nagkaroon ng problema sa akin, ako ang susolve sa problema niyo. Huwag ganon. Okay? Sundan nyo lang ako. Akong bahala sa inyo. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na na sasama ang loob ng mga barangay kapitan na may jurisdiction sa mga terminal natin. Okay? Alam mo naman medyo mainit ang kalagayan. Tinitimpla-timpla ko yan. Hinahanapan ko ng paraan para hindi kayo magambala sa inyong paghahanap buhay. Alalahanin ninyo mga kapatid. Kung
nakatanggap man kayo ng pera kahit kanino, yaan ay panandalian lamang. Ang bigyan ninyo ng pansin, yung pang-araw-araw ninyong hanap buhay. Pagkatapos ng politika, wala ng pera. Okay? Tapos na. Pero yung araw-araw ninyo na hanap buhay, yun ang importante. Maliban lamang kung mayaman kayo. Di po ba? Sundan nyo lang muna, ako ang bahala sa inyo. Okay? Wala naman akong inutos sa inyo na labag sa inyong kalooban. Alright? Sabi ko nga, ilagay nyo na lang muna sa puso ninyo yung mga bagay na gusto ninyo pagdating sa politika. Itago na lang muna ninyo yan. Alright? Ako ang bahala sa inyo. Ang gusto ko lang, wala akong ibang pinoproteksyonan dyan, yung terminal. Sapagkat pinaghahanap buhayan yan ng marami sa mga kasapi natin. Okay? Huwag na muna tayong nakikinig kayo sa ibang Di ba? Antayin mo pag nagpresidente na yung mga nangangako sa inyo. Antayin nyo kung nasa City Hall na yung mga nangangako sa inyo. Okay? Kasi kung sino yung nasa City Hall, yun talaga ang sinusunod ng mga toda dito sa Makati. Okay? Pero ulitin ko sa inyo, wala pa akong hinihingi sa inyo, kundi sumunod na lang muna kayo sa akin dahil tinitimpla-timpla kong mabuti yan para sa inyo. Sana maintindihan ninyo. Okay? May mga binigyan ako ng privilege dyan, 2 tao lang. Dahil alam ko, nakikinabang sila sa inyo. Nakikinabang kayo sa kanila. Alright? So, sana maintindihan nyo. Ngayon, punta naman tayo sa itong lagi kong sinasabi tuwing nagmi-meeting tayo. No? Sa ating mga kasamahang may pamilya, sa ating mga kasamahang may mga asawa na, kung mayroon man kayong mga kinikita ngayon, anuhin nyo, tawag nito, sinopin nyo. Bigyan nyo ng pansin yung pong ating pamilya. Ibig sabihin, buwasan muna natin yung mga inom-inom, kung anumang bisyo meron tayo. Paglaanan natin ng pansin yung pamilya natin. Yung mga anak natin, pilitin natin makatapos sa pag-aaral para maganda ang bukas nila. Hindi ko naman sinasabi na itong hanap buhay natin sa kalye hindi kagandahan. Pero kung talagang wala nang mapuntahan, okay naman din tong atin. Pero mas maganda talaga kapag kayong mga anak natin nakatapos. Alright? Pagdating ng panahon, kapag kayan ay nakatapos na, magpamilya yan, hindi na ninyo sagutin yan. Pero kung pinabayaan ninyo yan na hindi mag-aral, pagdating ng panahon, pag nag-asawa yan, malamang sa inyo pa rin yan tutuloy. O di wala nang katapusan yung paghihirap ninyo. Biruin nyo, pati gatas, pagkain ng napangasawa niyan sa inyo pa. Siyempre, pag hindi ninyo pinag-aral yan, walang natapos. Baka walang magandang trabaho. Ang lalabas niyan, wala rin makitang asawa na magandang trabaho. So, ang ang dulo niyan, kayo pa rin ang mananagot. So, sipagan nyo. Kung mayroon man kayong pera ngayon, tipirin nyo. Kung maliliit pa yung mga anak ninyo, paghandaan ninyo. Pilitin ninyong mag-aral. Alright? Kasi pagkatapos niyan, malay niyo, pag maganda naman ang trabaho niyang balang araw, matulungan kayo. Diba? So, yun na lang siguro mga kapatid, ulitin ko. Siguro itong taon, pagtiyagaan muna natin kung anong meron tayo. Pero, tingin ko naman sa susunod na taon, maganda. Basta ito naman din ang pangako ko. Hanggat ako ang presidente ninyo, gagawin ko ng lahat ng makakaya ko na malagay kayo sa tama. Hindi maaabala ang inyong paghahanap buhay at hanggat po pwede, walang aabala sa inyo. Basta sumunod lang muna kayo sa akin. Ang pakiusap ko, sumunod lang muna kayo sa akin. May mga nakalatag tayong mga patakaran, sundin nyo na. Huwag na po kayong magmatigasan. Kinikilala ko po ang inyong tapang. Alright? Pero, sa mga patakaran at kasunduan natin, sumunod na muna kayo. Maraming salamat po.
at kita-kits po tayo. Thank you. At magandang araw. Patnubayan po sana kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na hanapbuhay. Lagi kayong magdasal na ilayo kayo sa anumang kapahamakan. Lagi ninyong pasalamatan ang Diyos sa mga grasyang ibinigay nila sa inyo. Ibinigay niya sa inyo. At sana ho, bigyan tayo ng maayos na pangangatawan nang sa ganon ay maharap po natin lahat ng pagsubok sa ating buhay. Magandang tanghali po sa inyong lahat.